Ang series natin tumutumbok lagi sa love. So ang ating series ay Love Indeed o kaya ay Love in Action. Yung pag-ibig na halata. Kasi pag mahal naman kita sabi mo, oo nga pero lang hindi ko halata. Di ba mas maganda yung pag-ibig na halata. Yung pag-ibig na nadarama. Yung pag-ibig na na-express. Kaya ito ay love indeed or love in action. At ngayong umaga, ang topic naman natin ay yung be grateful. At sunod-sunod dito at pahirap ng pahirap at tinitingnan natin kung ano ang ating pang matututunan sapagkat hindi naman madaling matutunan ang love. Madaling ibigin yung mga taong kaibig-ibig. Madaling ibigin yung mga taong pinakikinabangan. Tama po ba yan? Madaling ibigin yung mga mababait na katulad ko. Di ba ganun naisip niyo lagi? Madaling ibigin ang mga katulad ko. Madaling ibigin ang kasing ganda ko, kasing pogi ko. Lagi natin naiisip na gano'n. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon na matutunan natin yung unconditional. Yung agape. Agape. Kaya yun ang nais niyang matutunan natin, yung unconditional love. Na hindi natin yung sasabihin niya, Pastor, ang hirap naman po nun. Ibigin yung asawa ko, lasenggo. Ang asawa ko, ganito. Lagi kang merong kadiferensyahan na makikita. At pagtingin mo sa salamin, makikita mo pa rin, at ako pala ganito. Marami rin akong kadiferensyahan. Totoo ba yan? So, ang nais ng Panginoon, hindi yun nating tingnan. Ang tingnan natin ay yung Diyos na lumikha sa mga taong ito, sa paligid natin, maging sa ating mga sarili. Meron siyang purpose sa bawat isa. Amen po. Kaya yung ating pong message ngayon, be grateful sapagkat meron tayong titingnan ngayong umaga kung paano tayo ay maging grateful o lagi tayong merong pusong mapagpasalamat. So, ang pinaka-hindrance, itong malimit na hindrance para tayo ay makaibig in action, yung love in action, para masunod natin yun, itong common destroyer na ito. And alam nyo, merong common destroyer ang relationship, ang love, meron niyang common destroyer, at ito ay hindi ang anger. Kala mo yung kabaliktaran, ang kabaliktaran ng love, hate. Hindi yun. Impatience, yung ikaw ay impatient, yun ang destroyer para hindi ka makalove, ay ikaw ay napaka-impatient. Hindi rin yun. Yung ikaw ay unkind. Yung pagiging unkind mo, hindi rin yun ang hindrance. Magtataka kayo, bakit kaya hindi? Sapagkat ang pinakamatinding destroyer ng love, para ikaw ay makaibig, ay itong invisible na feeling nito at ito ay envy. It is a negative. It is a secret. Secret na damdamin mo para sa isang tao. Na ikaw ay merong inggit sa kanya at ikaw ay nakikisama pa rin sa kanya sa kabila ng ikaw ay naiinggit sa kanya. Kaya, hindi po ba totoo yun? Pag merong inggit, hindi mo naman yun sinasabi. Nagigets ba? Kaya pag may sinasabing mabuti doon sa tao na kinaiinggitan, tiyak na, ganun ba? Pero alam mo, hindi mo lang nakikilala yan . Marami ka bang masasabi tungkol sa kanya, nakapintasan dahil pinupuri siya at hindi mo gustong pinupuri ang taong kinaiinggitan. So nakakaisa ko pa ba kayo po? Kaya ito po, titingnan natin itong secret sin na ito, yung envy. Ito yung invisible na sin na nakatago sa puso yan, hindi pinapahalata. At bago mo na lang makita ito, ang dami nang nangyaring masama doon sa tao. Yung napapanood natin sa sine, marami nang nangyaring masama. At sa panahon natin ngayon, na meron tayong tinatawag na FB, yung social media, madali nating makita ang mga nangyayari sa ating mga kakilala sa Facebook. Ito, Facebook. Pag tinanong ko sino sa inyo ang hindi nagpe-Facebook? Walang makakapagtaas ng kamay na hindi nagpe-Facebook. Sino sa atin dito ang nagpe-Facebook? Hindi po naman yun masama. Tinatanong lang, parang survey lang. Sino sa atin dito ang nagpe-Facebook? Ayun, okay, di ba? Sana all, di ba?
Kaya marami tayong nakikita rito sa Facebook, mga bagay na kainggit-inggit. Napakarami. Pag pinopost yan, saan sila kumain, saan sila nag-travel, nagpunta sila doon. Ay, ang ganda doon pala. Gusto ko rin. Sana all. Di ba? Maraming mga lugar na parang, ang lagi namang pinakikita yung magaganda eh. Hindi naman pinakikita yung pangit. So pag pinakita yung maganda, ang ganda. Gusto ko rin. Okay. Ang ganda ng lugar na yon. Halimbawa, yung job, nakita mo yung asawa ng classmate mo. Nakita mo, ang asawa mo, nung pinakasalan mo siya talaga, hubog Coca-Cola. Tatatawa na kayo. Ayoko na nga ituloy. Tapos nakita mo yung asawa ng classmate mo, o yung mister ng classmate mo, o yung misis ng classmate mo, nakita mo. At biglang na ibang pakiramdam mo. Parang naiwan ka ng kaunti doon. Yun ang inggit. Yung inggit, kailangan nating maintindihan kung paano natin ito ma-handle. Gusto niyo bang matutunang ma-handle ito? O ngayon, sinong aamin dito na siya ay nakaranas ng mainggit? Pakitaas ang kamay. Dalawang kamay ako. Common sa ating lahat. So magandang pag-usapan natin to dahil ayaw ng Diyos na tayo ay merong ganong damdamin. Dahil yung damdamin na ganon, yung negative emotion na yon, damdamin na yon, hindi nakatutulong sa atin para tayo ay maging masaya. Hindi nakatutulong sa atin to para tayo ay maging makadiyos. Kaya meron tayong dapat na matutunan, ang gusto ng Lord, maintindihan natin, hadlang ito sa love, indeed. You cannot love a person and envy that person at the same time. Hindi pwedeng pagsamahin. Imposible. Mamahalin mo, tapos may kinainggitan mo. Nakita nyo na sa mga sine, di ba? Kabait-bait nito. Pagkatapos pagtalikod, biglang na ibang mukha. Ang matabagay patagilid. Yung gano'n. Okay, gano'n. Yung titig alimasag, yung sinasabi ko. Dahil ito sa mga movie, magagaling sila sa expression. Doon sa mga napapanood natin sa mga teleserye, ang galing sa expression, yung galit, yung may inggit, na nakayakap na ganyan, pagkatapos biglang nanglilisik ang mata, tinitingnan niya yung niyayakap niya. No, mga minamahal ng Panginoon. Sabi rin sa 1 Corinthians 13, okay, verse 4b. Sabi rito ay ganito. Love does not envy. Ang pag-ibig, hindi na naghili. Ang umiibig, hindi na naghili. Kasi alam niyo po yung nananaghili ay hindi magandang feeling. Nawawala ang iyong joy pag ikaw ay may ganon. Kaya ang mga minamahal ng Panginoon, una muna tingnan natin, ano ba ang definition ng envy? Desire to have a quality, possession, or other desirable attribute belonging to someone else. Ano yun? Ikaw mayroong pinakamimithi, tapos yung pinakamimithi mo, hindi mo nakamtam ang nagkamit ng classmate mo. O ang nagkamit mo, kilala mo. Di ba, mas madali maintindihan kasi rito, na kasi marurunong, mahirap mag-define mga katulad kong pangkaraniwan lang, mas na-i-define ko pa Yung gusto mo, pero siya ang nagkamit. Kaya yun ang inggit. Kaya gusto nating tingnan yung biblical meaning. Ito po. Ang biblical meaning nito, maganda ito, it is resenting God's goodness to others. Sabihin niyo, goodness to others. Ito, God's goodness to others and ignoring God's goodness to me. Mas nire-resent mo o ikinalulungkot mo yung goodness ng God sa iba, tapos nalulungkot ka naman at binabaliwala mo ang goodness ng God sa iyo, nakakamit mo na, meron ka na, pero nai-ignore mo, ang mas nakikita mo, yung goodness ng Diyos doon sa iba. Yun, mas madaling maintindihan. Amen po. And ang envy, okay, ito po malungkot niya sa envy, yung pagkainggit. Tanyo mukha ng pagkainggit. Yung pagkainggit, ganyan, di ba? Ang sama na itsura ng taong inggit Yung pagkainggit, ang nasa likod ng lahat ng yan ay mga kasalanan. Envy.
yung envy is behind most other sins. Nasa likod ng maraming mga kasalanan. Nandiyan. Sabi sa James chapter 3 verse 16, sapagkat saan man naghahari ang, okay, sabay-sabay. Sapagkat saan man naghahari ang inggit. Okay. At makasariling hangarin, ang inggit ay makasariling hangarin, maghahari din doon, ang kaguluhan, lahat ng uri ng masasamang gawa, corruption, cheating, exaggeration, adultery, gossip, chismis, hypocrisy, and even murder. Pati pagpatay. Mararanasan doon. Ang lungkot. Yun yung nagawa niya yun. Ipinakidnap niya yung anak, kinaiinggitan niya. Ipinapatay niya yung asawa, kinaiinggitan. Ay, yung inggit, you could do a lot of crazy things in your life. Natatandaan niyo, yung unang anak ni Eva at ni Adan, si Abel, si Cain, panganay. Si Abel, ang pangalawa, yun ang bunso. Ngayon, naghahandog si Abel sa Diyos, ang inihahandog niya, yung mga hayop na alaga niya, nagpapatay siya ng hayop, sinusunog niya sa altar, natutuwa ang Diyos. Sino ang gusto niya eh? Ito namang si Cain, nung ginawa niya, inahandog niya sa Diyos, yung mga bagay na inaani niya sa kanyang tanim. Okay. Nalulugod ang Diyos doon sa inihahandog ni Abel at nire-reject yung inihahandog ni Cain. Alin ang mas mahirap? Yung hayop na pinapatay o yung halaman, yung bunga ng halaman? Alin ang mas mahirap? Mag-alaga ng hayop na patrumpet-trumpeta ka lang, patunog-tunog ka lang ng iyong musika doon sa ilalim ng puno, o yung ikaw nag-aalaga, nagbubungkal ng lupa. Alin ang mas mahirap sa dalawa? Mas mahirap yun. Nire-reject yung mas mahirap, yung mas madali, yun ang tanggap. Nainggit siya. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Kaya maraming nagagawang pinsala ang envy. Kung hindi natin ito ma-identify sa ating puso. At kung hindi natin ito maididil sa ating mga puso. Envy destroys. Kaya ang envy po, pag meron ka nito, it can really turn a person into a warrior. Nag-aalala ka, baka sila'y mauna pang magkabahay kaysa akin. Baka maunahan nilang magkakotse siya kaysa akin. Yung meron kang, ang tawag natin, rat race. Nakikipag-compete ka lagi. At it drives you crazy. Paging nagiging workaholic. Si Haring Solomon, the most wise person on earth, si Solomon. Nung tinanong siya ng Diyos kung ano ba ang nais mong ipagkaloob, bibigyan kita ng isang kahilingan. Hindi niya hiniling na siya yumaman. Ang hiniling niya, siya magkaroon ng wisdom para mapangasiwaan niya ang mga tao sa lupain. Pero sabi ng Diyos, dahil yan ang hiniling mo, bukod pa dyan, bibigyan kita ng kayamanan. Dahil sa iyong wisdom, magiging mayaman ka. Siya ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Now, ito po, itong si Haring Solomon na napaka-wise, nahulog sa trap ng sanlibutan. At dito, sa pagkakataong ito, nagsabi siya rito ng kanyang observation. Sabi niya, nang magkagay nakita ko, napansin ko na lahat ng pagpapagod at lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkainggit ng tao sa kanyang kapwa. So, you become a workaholic. You become warrior. Gusto niya, ang lahat ng ginagawa niya ngayon, pagkainggit sa kapwa, ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Walang kwenta ang pagkainggit. It is useless. Why? Lahat ng na-acquire mo para mapantayin mo siya, iiwanan niya at ikaw iiwanan mo rin. Tama po? Nagkakaisa ba tayo doon? Lahat ng meron ka, iiwanan mo. Sapagkat maiksi lang mga tao, sa Job din yun, naroon Job 14, sabi ron, ang buhay ng tao na anak ng babae, maiksi lamang, puno pa ng kaguluhan. Totoo ba yun? Nang buhay ng tao, maiksi lamang, puno pa ng kaguluhan? Sino lumikha? O ka natitingin sa katabi mo? Sino lumikha ng kaguluhan?
ang mas maraming kaguluhan na nalilikas sa buhay ng tao ay siya rin ang dahilan. Dahil hindi niya na iso-sort out. Hindi niya natitimbang-timbang kung ano ang kanyang yung papahalagahan sa kanyang buhay. Kaya ito po, envy destroys all kinds of relationship na di-destroy nito. Friendship, dahil sa pagkainggit. Alam mo, dahil sa pagkainggit, ichinismis niya yung kaibigan niya. Sinabi niya, ang kaibigan niya, nagtapat sa kanya ng isang bagay, tapos dahil gusto niyang i-put down yung kaibigan niya, yung secret, sinabi niya sa iba. So it destroys relationship. Nangyari na ba sa inyo? Huwag na kayo magtataas ng kamay. Family. Nangyayari sa family. Masyado kang mapaghangad. Church family mismo, sa church. Dahil yung posisyon na papunta doon sa isa, aalis siya at pagkatapos magsasalita against the church at against the pastor, susunugin niya ang tulay. Ibig sabihin, hindi na siya makakabalik. At nangyayari yan. Nakikita niyo po ba na nangyayari siya? Sabi ko, maski sa church people, maski nung time ni Lord Jesus, maski yung mga taong makadiyos, yung ang pinagtiningnan natin ng isang linggo, yung saserdote at saka yung Levita, parehong inignore nila yung nakita nila. Hindi nila inintindi yung kanilang nakita. Sa mga business, nagsisimula ito ng maayos na business. Pagkatapos nung kumikita na, ito ngayon. Nagsimula siya maganda, ganito ang gagawin natin. Tapos kumita na. Nakikita niyo ba ang aking point? Kumita na. Malaki! Malaki na kinita. Doon pag-uusapan na, mas marami ang trabaho ko kaysa iyo. Mas higit ang nagagawa ko kaysa iyo. Mas may talino ko kaysa iyo. Ako ang utak ng negosyo kaysa sa iyo. Hindi sila nagkakasundo. Business. Kahit sila ay magkapatid, kuminsan. Kahit sila ay magkakamag-anak doon sa business nila. It destroys relationship. Yung magkakapit bahay. Gusto niyang iisod ang kanyang bakod. Meron akong alam. Para paluwangin yung kanyang kalsada, yung kapitbahay niya, inisod niya yung kanyang bakod para mas lumaki ang kanyang lupa, yung kanyang pwesto. At nakikita natin, it destroys relationship. Bansa, it destroys all kinds of relationship, even your relationship to God. Apektado ang iyong relasyon sa Diyos. Now, remember, sa kalangitan na andun yung napakasaya nila doon. Perfect yung lugar. Perfect place. Tapos meron doon isang most beautiful angel. Siya ang leader ng praise and worship doon sa lugar na yon. Ang pangalan niya ay si Lucy, ang apelyido niya ay si Fer. Okay. Now, itong si Lucifer, biglang naisipin niya, I can do better. I can do better than my leader. Kaya ang ginawa niya, sinaklot ng kanyang buntot ng ikatlong bahagi at nagrebelde sa Diyos. Alam niyo, dahil sa envy, he became Satan. Naging siya Satanas si Lucifer. Ang Lucifer ay isang tala sa umaga. Ang ibig sabihin nun, yung brightness niya, napakaganda ng liwanag. Pagkatapos bigla siyang naging si Satan. And it also destroys even our own lives, ang ating buhay. So it destroys our relationship to God. It destroys ourselves. Pati sarili natin nawawasak. Kaya ang, tinan nyo ha, unang-una, sa tingin ko, itong pinakamatindi at alam ko matatandaan ninyo. Ang mainggitin, pumapangit. Hindi nyo yan gusto. Hindi yan gusto. Kuro-kurubot ang muka. Maraming tigihawat, maraming balakubak. Dahil sa inggit. Dahil isip pa ng isip you become warrior. You become workaholic. Gusto mong pantayan kung anong meron sila. Sa Ecclesiastes, na magkagaye, nakita kong lahat ng pagpapagod, ang lahat ng kakayahan sa paggawa ay nagmumula sa pagkaingit ng tao sa kanyang kapwa. Ito man ay walang kabuluhan. Kukuro-kurubot ang mukha mo at magkakaroon ng tigihawat. Mapangit ka lang. Maging sa mata ng Diyos. It destroys. Kaya, sabi rito, Job chapter 5 verse 2. Kayo magbasa, kayo naman. Ang pagkainggit ay kumikitil ng mga taong mangmang. So, ang pagkainggit ay kamangmangan. Ang pagkainggit ay low self-esteem.
Mababa ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ka naiinggit. Hindi mo nakikita na meron pang mas magandang bagay na mangyayari sa iyo kaysa sa kinaiinggitan mo. Gets niyo ako? Inggit na, ang ganda niya, ang ganda ng katawan niya, ang ganda ng kutis niya, malapor si Lana. Pero nung tingnan mo ang kanyang buhay, nung makita mo yung kanyang buhay, nakakaapat na asawa na. Dahil wala siyang relationship na ma-keep up. Mahirap siyang pasayahin. Kaya nakikita ninyo na, akala mo yung maganda, pero ang pamumuhay ay hindi maganda. Nakukuha niyo ba ba ang sinasabi ko? Nasusundan niyo ako? Envy turns to bitterness sa buhay mo. Pagka ikaw ay mayroong envy, magiging may kapaitan ng buhay mo. Lagi kang, alam niyo na, ang bitter person speaks bitter words. Kaya pala ito, napakasakit magsasalita. Dahil ito, may sakit ng kalooban. Yung sakit ng kalooban na yon, God is our healer. Siya ang ating manggagamot. Gusto ng Panginoon na maunawaan nating lahat na pag tayo ay lumapit kay Jesus, tayo ay gagaling sapagkat siya ang dakilang manggagamot. By His stripes, we are healed. Sabihin, by His stripes, sa pamagitan ng kanyang latay, tayo nagkaroon ng kagalingan. Ibig sabihin, pero ang nakikita nating mga pinagagaling niya ay yung mga physical, yung mga outward, yung pila, yung bulag, yung bingi, yung nakikita natin. Pero ang pinagagaling ng Diyos sa atin ay yung innermost. Yung nakatago sa ating mga puso, katulad ng inggit. Napakahirap na may kinikimkim na inggit sa puso. Lagi ka na lang may kulang. Lagi ka na lamang merong mithiin. Hindi ka lamang mangmang kapag ikaw ay may pagkainggit, kundi pinapatay mo ang sarili mo sa pagkainggit. It drives you crazy. Nag-agree ba kayo sa akin doon? Salamat sa Diyos, ngayong umaga titingnan natin to. Kung saan nag-uumpisa, saan nag-uumpisa ang envy, ano ang nagiging bunga nito sa atin? Anong bunga nito sa ating buhay? Anong solusyon na pwede natin gawin? Maganda bang makinig? Tama-tama ba ang dating natin ngayon? Alam nyo, mas maganda kayo nag-aanyaya ng mga, nag-aanyaya ng mainggitin, baka pagdating, naku, sinama yung kaibigan niya, mainggitin yun. Mag-invite kayo para sa kanyang ikabubuti. Amen ba tayo doon? Mag-anyaya kayo ng inaakala niyong matutulungan ng ating mensahe. Para kung ikaw ay, by the way, natutulungan ba kayo ng ating mga mensahe? Meron bang nangyayari sa ating puso? Amen. Okay, agree ako doon. May nangyayari sa akin. Kahit alam nyo, hindi ako exempted dito, kaya nung magtaas kayo ng kamay, 2 kamay ako, kayo isa lang. Kasi nadanasan ko ito eh. Nadanasan ko. Sa inggit ko, nakakayang sabihin sa inyo, napaka-babaero ko. Oh, si pastor, oy, hindi po ako santo. Hindi ako pinanganak sa kumbento. Ako'y batang lansangan. Kaya, naranasan ko po yan. At naranasan ko yung buhay na may madilim na pamumuhay. Na nais kong i-share sa inyo, hindi para ipagmalaki sa inyo dahil hindi naging maganda ang buhay ko doon. Inayos ng Lord ang buhay ko. Gusto ng Lord ayusin ang buhay ninyo. Nang iba sa inyo, alam nyo, sa tingin ko naman, lahat halos kayo, maayos naman ang buhay. Baka ako lang ang hindi. Pero gusto ng Lord ayusin ang buhay ko. Pwede nyo bang maulit yung sinabi ko? Sabihin nyo nga. I agree. At yung inyong sinabing yun, mangyari nawa sa inyo po. So ito ang titingnan natin. Sa Matthew chapter 20, verse 1 to 15. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang landowner, yung owner ng ubasan. Okay? Upang humanap ng mga manggagawa. Gusto niya kumuha ng trabahador, umagang-umaga. Upang humanap ng mga manggagawa, nang magkasundo sila sa upa na 1 denaryo maghapon, huwag na natin kwentahin kung ano yun. Basta 1 araw na sweldo, okay? Na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinupunta niya sa kanyang vineyard o sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga. So yung umagang-umagang yun, maring 6 a.m. yun. So nagpunta siya doon, naghahanap siya ng mga tatayo-tayo na may mga
ganyan, nag-aabang na may kukuha sa kanila, tapos hinire sila. Nung 9 o'clock, 9 a.m., nakita niya siya ng iba pang tatayo-tayo sa liwasang bayan. Tapos sabi niya, pamaroon din kayo at magtrabaho din sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Okay, so, at pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ika-12 ng tanghali at ng mag-ikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Now, nang mag-iikalima, 5 o'clock, malapit na ang uwian. Nang mag-iikalima ng hapon, siya lumabas ulit, nakakita ng ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Sabi niya sa akin, wala pong magbigay sa amin ng job. Wala kami makitang work. Sinabi sa kanya, kung gayon, pumunta ka sa akin at pumunta kayo sa aking ubasan, doon kayo mag-work. Nung magtatakip silim, magsi 6 o'clock na yun. Sinabi ng may-ari sa ubasan ng kanyang atiwala, tawagin mo na mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtatrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. Yung pinakahuli, yung dumating ng 5 o'clock, yung malapit na uwian, hinire sila. Silang unang sinuweldohan, 1 denaryo. 1 denaryo. At nang lumapit ng mga nauna, inakala nilang, si boss, apakabait. Yung nagtrabaho ng 1 oras lang, binigyan ng 1 denaryo. Tayo maghapon nagtrabaho. Di siyempre, mas malaki ang kikitain natin. Mas malaki ibibigay. Inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Okay. Sabi nila, Sir, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis ng nakakapasok init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? Dapat, kung 1 denaryo kami, kalahati lang sila o barya lang yun sa kanila. Sa tingin nyo, yung kaya ibig sabihin nun? Mare. Bakit naman, sinabi sa pero nagsalitang may-ari, tinan nyo, sabi ng may-ari, kaibigan, napakagalang ng may-ari. At alam nyo, itong may-ari, parang ang pinakikilala sa atin ng Panginoon ay ang kanyang Father God, ang Diyos Ama. Na ganito siya kung mag-isip, ganito siya kung tumrato. Sabi niya, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Ano sagot niya? Opo. Diba? Kung ikaw yun, diba? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Ang sagot, very good. Okay. Kunin mo ang ng iyo at umalis ka na. Mano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Diba? Wala ba akong karapatan? Okay, sabay-sabay kayong bumasa niyan. Wala ba akong karapatan gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko o nainggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Tapos doon natapos yung sinasabi ni Jesus. Nang tungkol sa example niya doon sa pagkainggit. Now, saan nagsimula yung pagkainggit na ito dito sa mga trabahador na ito? Pagkukumpara. Bakit naman po? Ayan, di ba sabi niya? Di ba doon nagsimula yung pagkainggit? Bakit naman po pareho ang binigay niyo? Bakit pare-pareho ang binigay niyo sa amin? Kami buong maghapon, init na init kami. Tapos ito, nagtrabaho lang ng 1 oras. Tapos binigyan niyo siya ng kapareho namin. Doon nagsimula ang pagkainggit. Tama. Saan nagsisimula ngayong pagkainggit? Di ba? Ang saya-saya mo nung nagkaroon ka ng sepon, di ba? Ang ganda ng sepon mo, natunog, kasalita. Okay? Pagkatapos, nung ang kaibigan mo ay may sepon na iba sa iyo, ang tawag naman sa kanya ay masanas, ang kanyang sepon, iling-hilig, sana all. Ang iiwe, yung sabi, yung tunog, tototot, totot.
Tandaan niyo pa ba yun nung araw? Siya nakakatanda nung sabi. Yung ganyang kaliit lang yung araw. Ang ganda nun, nung una. Kasi, nag-uwi ako ng cellphone nung araw. Yun ay brick, yung para bagang, para bang hollow blocks. Ganyang kalaki. Motorola. Hello? Hello? Ang lakas. Pinalinyahan ko. Meron ako, natawagan ko, pero kakaunti pa may cellphone noon, ang tinatawagan ko, landline. Mga minamahal ng Panginoon. Biglang nalulungkot ka pag nakita mo, yung gamit ng iba, higit doon sa iyo. Totoo ba sinasabi ko? Yung bata, alimbawa, meron siyang munyika, Okay. Tapos yung kanyang malikay, kaganda-ganda, ang ganda ng buhok, kamukha ni Barbie, di ba? Pagkatapos, yung kanyang kalaro ay nagkaroon din. Tapos yung kanyang manika na yon, pumipikit. Pag inihiga mo na pikit, yung kanya hindi, dilat lagi. Nung una, ang gandang-ganda siya, sinusuklayan niya yun Pagkatapos, nung makita niya yung pumipikit, bigla siyang nawalan ng gana. Akalain mo, init siya sa ilog. Ganyan ang mga bata, pagka nawalan ng gana, dahil yung sa kalaro niya ay higit sa kanya. Yun ay bata. Pero alam nyo, ang bata naman wala sa edad Meron mga matatanda pero asal bata. Naiinggit ng wala sa lugar. Kuha nyo? Okay, now. So, nag-uumpisa ito dito sa Matthew 20 verse 12. Tinan nyo. 1 oras lang pong gumawa ang huling dumating. Samantalang, comparison yon. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw, bakit naman po ninyo pare-pareho ang upas? Binigyan ng pare-pareho kami. Okay. Di sana po, dahil 1 oras lamang yun, dinibay-dibay nyo yung sweldo namin. At pagkatapos, kung ano lang yung para sa kanya, yun lang ay binigay ninyo. Parang ganon. Nasusundan nyo pa ba ako doon? Ikinumpara. Now, pagka nagsimula tayong mag-compare sa iba, tingnan nyo, kinukompare mo yung iyo doon sa iba, ang sabi sa Bible, it is foolish. It is dumb. It is unwise. Kamangmangan. Kinukompare mo yung income. Halimbawa, nagkaroon ka ng trabaho, pinag-pray mo yung job, nagkaroon ka ng work, tapos sumweldo ka. Pagkatapos, yung ibang tao naman, nagkaroon din ng trabaho na almost pareho sa iyo. Pagkatapos, parehong-pareho, pero nung sumweldo, iba ang sweldo niya. Ito common na common pag tayo po ay nagtatrabaho sa abroad. Nakapagtrabaho na ako doon Pareho lang ang ginagawa. Pero ang liit ng sweldo ko. Kaysa sweldo niya, alam niyo kung bakit? Ang passport niya, Aguila. Marcano. Pagka Americans, iba ang sweldo sa Pinoy. So mainggit ka, sana all. Pero pareho lang ang ginagawa, pero malaki ang sweldo niya kaysa iyo. So magkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam pagka ikinukumpare mo yung income, yung cellphone, yung kotse, asawa, yung anak, yung kaitsurahan, pag kinukumpare mo. Kaitsurahan. Sabi niyo ngayon, kaitsurahan. Nagkakaroon ka ng comparison na and the more you compare, the more envious you become. Nasusundan niyo pa ako doon? Tama ba tayo doon? The more na ikaw na-compare, dalawa ang mangyayari sa iyo pag nag-compare. Halimbawa, yung sa iyo, ang sa iyo ay views. Okay? Pagkatapos, yung sa kaibigan mo, Kia. O, yung Kia, yung Vios, Bibios. Parang mas nakakahigit yung iyo sa tingin mo, ano mangyayari sa iyo pagka nakakahigit yung iyo kaysa kanya? Ano mangyayari sa kalooban mo? Yayabang ka. Parang si Mr. Bean, napapanood niyo ba si Mr. Bean? Pagka ganyan-ganyan siya. Pagkatapos yung kanya, mas higit doon sa isa, ganyan-ganyan siya, tatawa-tawa siya. Ang nakikita natin dito, yung comparison, pwede kang maging palalo o
pwede kang magkaroon ng inggit doon sa meron. Kaya, ang pagkukumpare, parehong hindi mabuti. Parehong hindi nakakabuti sa atin. Kaya, the more na ikaw ay nagkukumpare, the more envious you become. So, yun doon nag-uumpisa yan sa comparing. Ano naman ang bunga ng envy? Tingnan natin dito. When you envy, you become ungrateful. Ayun yung ungrateful. Wala kang utang na loob. Wala kang pusong nagpapasalamat. Nung matapos bigyan ng landowner yung mga tao, yung mga trabahador niya, nung makita niya na binigyan ng, yung sinuweldo nung una ay pareho nung sa kanila na silang nagtrabaho ng higit, bigla silang nawala ng gana doon sa kanilang tinanggap. Na hindi man lang siya, thank you sir, mabuti na lang may trabaho ko, buti may kinita ako ngayong araw na ito. Kung hindi niyo ako hinire, wala akong kita sa araw na ito. Nakukuha niya ba yung aking point? Pero dahil kino-compare niya, bigla siyang nawala ng gana doon sa kinita. Buti pa, hapon na lamang ako pumunta ron. Marami kang masasabi. At ang complaint lagi nito, pag nagre-react ninyo sa verse 11, pagkatanggap nito, okay, nung may compare na niya, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, pagkatanggap. Na hindi nila na-appreciate. Hindi na sinabing, thank you sir, salamat po at may kinita kami ngayong araw na ito. May maibibili na ako ng bigas, may maibibili na ako ng pagkain na para sa lamesa. Ang taong mapagpasalamat, alam nyo, hindi mainggitin. Pero ang taong marunong mag-appreciate, nagpapasalamat, hindi ito mainggitin. Ba't kayo tahimik na tahimik? May tama ba tayo? Salamat sa Diyos. Natutuwa ba kayo pag tinatamaan kayo? Yun. Sinabi mo ba kay pastor ang ugali ko? Sisisihin mo pa yung nag-imbita sa iyo. Wala po akong alam sa kahit na sino. Pero alam nyo, ito'y common sa ating lahat. Nung pinataas ko inyong kamay sa inggit, ako'y dalawang kamay. Dahil ako ay mainggitin din talaga. Dahil meron po akong mga weaknesses. Meron akong mga flaws sa buhay ko. May kahinaan ako. Kaya ako ay meron din ganon. At salamat sa Diyos nung ako'y nakakilala sa Kanya na bago ang aking pananaw, na bago ang aking values, tinutulungan ako ng Diyos na maiwasto ang buhay ko. At yung natutunan ko sa Kanya, gusto ko pong sinishare sa inyo. Kaya sinisikap ko talaga na ako'y makatayo sa harapan ninyo. Alam nyo, pati diet ko, inaayos ko para ako'y laging malakas. May mga pagkain na nagre-react ang matanda. Alam nyo, matatanda kayong mga matatanda. Pag mga nasakit ang tuhod nyo, may nasakit ang muscle nyo, bumalik kayo ng 48 hours, tingnan nyo yung inyong kinakain. Dahil yun, nagre-react na ang katawan mo. Dati hindi, pero ngayon pwedeng nagre-react. Maring nagre-react yan sa milk. Maring nagre-react yan sa tinapay. Maring gluten, sensitive. Maring lactose, sensitive ka na. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Kaya balikan mo. Huwag mong isipin na ikay may sakit, nagre-react lang ang katawan mo. Kaya pipiliin mo yung mga pagkain na kinakain mo pag ikaw ay matanda ng katulad ko. At saka huwag mo sabihin, kalabaw lang at tumatanda. Hindi, ikaw rin tumatanda. Okay, hindi totoo yun. Kaya huwag na tayong may denial lagi. Lagi nating i-admit pagka naman totoo. Mas magandang ina-admit, di ba? Hindi ka matututo, hindi ka maiwawasto pag ikaw laging denial, laging tinatanggi mo. Alam mo, yung message nito para sa kanya yun eh. Ito yung message nito para doon sa kaibigan ko na napakamainggitin eh, yun na isasama ko sa isang linggo. Kaya pag may isinama ka, sasabihin, ako yung pala yun. Ngayon, mga minamahal ng Panginoon, ang taong mapagpasalamat, hindi mainggitin, ngayon ang question ay, paano mo ba malalaman kung ikaw ay ungrateful? Hindi mo naman aaminin basta yun eh. Na ikaw ay ungrateful, na ikaw ay isang taong walang utang na loob. Samang pakinggan yan, di ba? Ikaw, napaka walang utang na loob. Alam niya, hindi mo yun alam, kaya pag sinabihan ka na, ang sakit eh. Pero yun ang nagagawa mo. Nakagawa na ba kayo ng isang bagay na nagpapakitang kayo ay walang utang na loob? Sino nang nakagawa na nun? Pakitaas ang kamay. Lahat kayo, pati ako, walang utang na loob sa Diyos. Maraming pagkakataon. Sakit magsalita ni Pastor.
totoo eh. Hindi ako mag-a-apologize sapagkat kalimitan tayo ay walang utang na loob sa Diyos. Very ungrateful tayo sa mga bagay na tinatamasa natin. Pa ba tayo doon? Ganitong gawin mo. Okay, homework. Make a list. Gumawa ka ng listahan pag-uwi. Tingnan mo. Ilista mong lahat ang mga bagay na ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. Tapos maglista ka rin ng mga bagay na inireklamo mo sa buhay mo. Make a list. Ngayon, kapag ang reklamo ay mas marami ang lista kaysa roon sa iyong pasasalamat, edi ikaw yon. Ikaw yung walang utang na loob. Hindi mo ngayon aaminin hanggat hindi ka nakakaramdam ng kababaang loob sa Diyos. Hanggat hindi ka nabubuksan na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay pagiging humble to God. Mapalad ang mga aba, hindi ba yun ay humble? Mapalad ang mga aba, okay, na walang inaasahan kundi ang Diyos, mapapabilang sila sa kanyang kaharian. Sa English, theirs is the kingdom of heaven. So, para kayo mapabilang sa kingdom of heaven, para kayo mapabilang sa kaharian ng Diyos, ang unang-unang dapat matutunan ay kababaang loob. Kung hindi ka man lang makapagpatawad, lagi ka na lamang idinideny mo. At pag sinabi kong, ikaw ay walang utang na loob sa Diyos, masasaktang ang sakit magsalita. Di, Pastor, uwi na ako. Di, umuwi ka. Ikaw ay nag-church para ikaw ay bulahin ko at ikaw ay parangalan ko ng parangalan ng mga magagandang bagay. O kaya ka nag-church, gusto mong malaman ang salita ng Diyos. Gusto mong matutunan kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Hindi ko po magagawa. Na kayo ay bulahin ng bulahin, patawanin ng patawanin. Pagkatapos nalalaman ko naman na deep inside you, merong kailangang maranasan mo ang kagalingan sa buhay mo. Na pag ikaw ay gumaling, you can function. Pag gumaling, you can work in the kingdom. You can work in the vineyard of God. Pero unless you are healed, you cannot work. Pero ka makakapagtrabaho kung may trangkaso ka. May trangkaso ka ng sama ng loob. May trangkaso ka ng inggit. May trangkaso ka ng unforgiveness. May trangkaso ka ng kahalayan. Kaya napakaraming kailangan malinis. We need healing. Lahat tayo, we need healing. Kailangan tayo ay gumaling. Tingnan nyo, napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos kaysa irereklamo. Pero taken for granted. Halimbawa, ito po, isang example. Health. Tanyan. Health. Kalusugan. Okay. Na-imagine nyo ba na pag ikaw ay may kalusugan, ikaw ay isa ng kayamanan, ang may kalusugan ay kayamanan? Sabagat ang may karamdaman, napakagastos. Nung ako ay nabarahan, ito na naman, kukwento ko na naman sa inyo ang bypass. 1.7 million ang bayad. Nag-exercise naman ako, nagja-jogging naman ako, 7 kilometers a day, ang jogging ko. Alam nyo, yun ang nakatulong, malakas ang muscle. Pero barado. Kasi pag ikaw ay laging naiinis, yung lagi dala-dala mo ba ang problema ng mundo? Walang pambayad sa kuryente, walang panlibing, walang pangbili ng gamot, walang pangkuha ng passport. Lahat ay pinroblema mo. At takay mag-asawang kina-counsel mo, at kung ano-ano pa. Bara, ako lang sa aming magkakapatid, 4 na ugat ang nabarahan. Ang minamahal ng Panginoon. Ang health is wealth. Kaya, hindi mo lang na ipagpapasalamat sa Panginoon, pero napakaraming pagpasalamat. Pag ikaw ay dumumi at I thank you, Lord. Pag ikaw ay umihi at hus-hus, o hindi yung putol-putol, diretso, ang sarap. Thank you, Lord. Di ba? Nagigess niyo ako? Pag ikaw ay huminga, pag suminghot ka, hindi yung ibarang pagsinghot mo. Hindi ka nangangailangan ng tubo ipapasok sa ilong, tapos meron tangke ng oxygen. Libre huminga. Sabi niyo, huminga nga tayo. Ang sarap. Libre. Ang mahal niyan, yung palang may problema dyan, nakakaubos ng 1 tangke, 650 pesos pala a day ang kinukonsumo.
Kaya pinahiram ko na ng concentrator para ipa-plug in mo na lang sa kuryente para mas matipid-tipid. 650 pesos a day ang matitipid. Pinahiram ko na. Kasi meron tayong dalawa nun. O baka meron pang gusto. Na, pag meron kang pagkain sa iyong lamesa, napakarami nagugutom. Ano bang ulam na ito? Tuyo na naman. Hoy, ang tuyo ay hindi pagkain ng mahirap. Pagkain niya ng mayaman. 1,000 ang 1 kilo niyan. Napakamahal ng tuyo. Si Dolphy nga, pag sumayad ang ilong mo doon sa tuyo, sabi, huwag ka magpapak ng ulam. Walang natawa doon. Hindi niya napanood dyan. Pero alam niyo, pag meron kang damit na naisusuot, na pagpalit-palit mo, mga limang damit, hindi kayong wash and wear. Pagkablaba, suot. Alam niyo, marami mga ganon. Ang uniform niya, isa lang. Kaya kung minsan, pagka tag-ulan, ano ba itong amoy na ito? Kasi isinuot niya, basa pa. Pagka ikaw, merong 3 o meron kang 5 na pagpapalit-palit mo, hindi ba pasalamat ka sa Diyos? Thank you, Lord. Meron akong damit na naisusuot. Tubig. Binabaliwala natin yan kasi ang tingin natin, napakamura ng tubig. Wala ka sa lolo ko. Hindi ka pa nakakapunta doon sa mga mission field. Pag nakapunta ka doon sa mission nila Pastora Dayan. Sino nakakakilala kay Pastora Dayan? Pakitaas ang kamay. Dayuhin ninyo yun doon sa mga mission. Kasi nagmi-mission sila doon sa mga nitibo. Napakahirap ng tubig. Napakalayo ng pagkukunan. Pagkatapos, napakarumi pa ng tubig na yon. At kung minsan ang tubig nila galing sa ulan, 2 buwan na sa kanilang lalagyan. Meron ng kiti-kiting iniinom nila. Hindi sila nagkakasakit na. Immune na ang kanilang katawan. Maawa ka. Yun ang buhay ng ating mga kapatid na yon. Yun ang buhay ng ating mga misyonaryo na yon. Kaya, para pagdating sa bahay, komportable sila, yan ang sinikap ko talaga. Walang patid ang kanilang tubig doon, malakas ang tubig, inayos na mabuti, para sila ay maayos ang kanilang buhay doon. Pero, pag nasa labas sila, mainit, pagka mainit ang araw, maputik, pagka tag-ulan. Minamahal ng Panginoon, napakapalad natin sa naik. Napakapalad, madali kayong makapag-share dito sa naik. Pero sila para makapag-share, ang layo ng lalakarin nila sa tabi ng bundok. Mahirap. Ibang kanilang ministry doon. Sa atin, madali kang mag-anyaya. Meron pa tayong taga-sundo, may bus tayo, may coaster, meron pa tayong L3. Amen ba tayo doon? Masaya ba tayo doon? Yun ang dapat i-appreciate natin kay Lord. Pero ito ay basic necessities of life. Meron kang health, meron kang air, meron kang food, meron kang clothes, meron kang tubig. Purihin ng Panginoon. Purihin si Yahweh, di ba? Alam nyo, naturally speaking, ang pagiging grateful sa lahat ng bagay, hindi natural sa atin. Ang natural sa atin talaga, nagre-reklamo tayo, naiisip mo lagi kulang. Lagi. Hinahanapan mo ng kulang ang buhay. Yan. Teka muna, tatayo na ako. Nag-agree ba kayo sa akin? Ang hindi mo masyadong napapansin o na-appreciate ay yung kung anong meron. Katulad, halimbawa po, yung ako ay nakakapunta sa banyo sa madaling araw nang naglalakad. Kahit ba ako'y gagiray-geray Pero nakakarating ako sa CR, nakakaihi ako doon. Dahil naranasan ko nung ako'y nagkaroon ng tendonitis. Napakasakit ng pani, hindi mo mailapag. Kaya ang style ko doon, yung computer chair, lilipat ako doon, pagkatapos isang pa ako itutulak yon hanggang sa papados-dos ko yung pagdating ko doon sa banyo namin, tsaka ako lilipat. Ganong kahirap yun na pagka nasintog pa ng kaunti, sigaw ako sa sakit. Ngayon, kahit na ako'y masakit-sakit ng kaunti ang paa, hindi ako masyadong makatayo dahil wala yung 2 ugat ko, yung may naugat dahil nilagay na sa puso ko, tinanggal So, pero nakakatayo ako. Pero nakakapunta ako doon. Nakakapunta ako doon. Doon, tsaka doon.
Pero nung sakitan pa ako, hindi ko magawa yan. Salamat sa Diyos. Naranasan ko yung hirap kang huminga. Naranasan ko yon. Kaya, pag naranasan mo yon at nakikita mo yung natural na meron ka, nagpapasalamat ko sa Lord. Halimbawa, naranasan ko yung uhaw na uhaw. Tapos, ayaw akong bigyan ng tubig ng nurse kasi masama sa akin, gawa ng anesthesia, hindi pa lumilipas. Susuka daw ako eh. Baka pagsuka ko, ka-o-opera ko lang. Kaya, sinuot sa akin yung straw, hindi ko pa nasisip-sip, binunot na. Sabi, hindi pa ako nakakainom. Napakasarap na ikaw ay nakakainom pag ikaw ay uhaw. Napakasarap kumakain ka, nalulunok mo. Napakasarap, nakakadumi ka, halos-hos. Napakasarap, umiihi. Diretso. Napakasarap, nakakakita pa ang iyong mga mata. Yung mga naturally na meron tayo, kalimitan, yan ang hindi natin masyadong na-appreciate. Asawa, wife, o husband. Amen. Kuha niyo ba ito? Napakapogi naman ang asawa nito. Asawa ko naman. Basta asawa ko lang siya. Hindi na-appreciate. Napaka-sexy ng asawa ng classmate ko. Ganda ng katawan. Ang asawa ko, dati, Coca-Cola, ngayon, Gatorade ng katawan. Marami kang comparison. Pero tinan nyo, mga minamahal ng Panginoon, ang tinitingnan ng Diyos sa kagandahan ay ang busilak na kalooban. Kaya yan ang appreciate ko sa Panginoon. Pinigyan niya ako ng makakasama sa buhay na may magandang kalooban. Oo, ganyan naman yun. Medyo, pero totoo yan. Pinagpapasalamat ko sa Diyos, kaya yung inyong mga spouse, enjoyin yung inyong company dahil isang araw, isa sa inyo mauna. Hindi ako nabibiro. Isa sa inyo may iwan. Mahirap yung may iwan, di ba? Pero ihanda ang puso. Basta alam natin ang pupuntahan natin, masaya tayo. Nabubuhay dito kay Lord, mamatay tayo kay Lord pa rin. Anong kaibahan? Amen? That makes a difference. Parehas lang. Pero ang attitude, yung anak lagi na lang inilalaban. Ang anak, laging kinokontest. Ang anak, laging inirarampa. Okay. Nakukuha niyo yun. Yung anak, gusto pati sa sports. Ang anak naman, hindi naman sports ang kanyang hilig. So gusto niya, katulad ng classmate niya na may trophy sa sports. Inilalaban ng anak. Pero alam niyo, napakaraming qualities ang anak na dapat ipagpasalamat. Ang magulang hinuhuli lagi ang anak sa maling ginagawa. Kaya sabi ko na nga ba, ganyan ginagawa mo, sasabunutan kita. Lagi ganon. Pero ayaw niyang hulihin sa magandang ginagawa. Kaya ang anak mo, lagi pagka tinisilip mo siya, ang iniisip lagi, papagalitan mo siya. Hahanapan mo siya. Pero kung ginagawa mo sa anak mo, na-appreciate. At itong anak ko, love na love ko ito, napakabait. Kaya mga minamahal ng Panginoon, yung parents, ma-appreciate mo, huwag mo i-compare ang tatay mo ang tatay niya ay doktor, ang tatay ko ay magsasaka. Alam niyo, ang ama ay ama, ang magulang ay magulang. I-appreciate natin ang meron na tayo. Nasusundan niyo pa ba ako doon? I-appreciate natin. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa mundo. Now, being grateful is an attitude of the heart. Ang pagiging grateful, ito'y attitude na ng puso mo yan. Heartbeat mo na yan. Nothing to do. Walang kinalaman sa status sa buhay. Attitude mo yan. Lagi ka nagpapasalamat. Tulad sinabi ko, makalunok ka lang, nagpapasalamat ka na. Huminga ka lang, sarap, libre. Nagpapasalamat ka na. Umihi ka, dumumi ka, nagpapasalamat ka, nakakalakad ka, nagpapasalamat ka. Lagi mong pinupuri ang Diyos. Wow, mga minamahal ng Panginoon. Lagi kang masaya. Hindi mo naman kailangan makamtaman lahat, hindi naman mangyayari yan.
Hindi mo makakamtam ang lahat. Kahit ikaw pang pinakamalayaman, kahit ikaw billionaire, hindi mo makakamtam ang lahat. Nakukuha niyo ba sinasabi ko po? Laging may kulang. Ang kahustuhan ay pag nasa langit na tayo. Pero sa lupa ay lagi tayong mayroong kakulangan. Pero hindi yun ang iyong iintindihin. Ang mas papahalagahan mo ay yung kung ano ang meron ka na nasa sa iyo na ibinigay na ng Diyos sa iyo, yun ay pagpapasalamat mo. Basic necessities of life. Yung talagang tunay na kailangan natin sa buhay. Yun ang dating ipagpapasalamat sa Diyos. Pagka ginawa mo yon, makikita mo, magbabago ang iyong pananaw. If only we could be grateful for what we have. Kung tayo lamang magiging grateful tayo kung anong meron tayo, we could begin to solve these feelings of envy. Lord, salamat. Pag uminom ka sa tubig, Lord, salamat sa tubig. Napakabuti ng Panginoon. Napakarami po. Walang katapusang pasasalamat. Hindi mauubos-ubos ang iyong ipagpapasalamat. Mawawala ang pagkahili mo, pagkainggit mo. Sapagkat kahit anong bagay na meron sila na wala ka, may kulang pa rin siya. Kahit yung meron sa kanya na nakamta mo, magkakakulang ka pa rin. Dahil yun ay attitude of the heart. Lagi kang naiisip mo kung ano ang kulang. Simulan nating tingnan kung anong meron. Sounds good? Pwede ba? Deal? Kung ano meron tayo, pagpapasalamat natin. Pakabuti ni Lord. Tingnan nyo. Ang bunga nito, you become unhappy with what other people have. Ito nangyayari sa iyo, bunga ng envy. Dito sa verse 10, okay, na Matthew 20, tingnan nyo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Okay. And they think they deserve more because they work more. Kayo halimbawa, kayo nasa tayo nila. Usapang yung totoo lang, yung totoong usapan. Nasa tayo kayo, nagtrabaho kayo maghapon. Pero ang usapan, susweldohan ka ng ganitong amount. Okay? Maghapon. Tapos, merong hinire, dapat hapon, 5:00 na, 1 oras lang nagtrabaho. Ikaw maghapon, siya, 1 oras lang nagtrabaho. Tapos yung tinanggap mo, at saka yung tinanggap niya, pareho lang. Sabihin niyo sa akin, yung tunay yung tunay, ano mararamdaman mo? Ikaw ba ay medyo iisipin mo, unfair ang boss mo? Sino nagsasabi nun? Pakitaas ang kamay, yung totoo, yung be honest, yung totoo, di ba? Miskin naman ako Pambira, maghapon ako nagtrabaho. Tapos ito, dumating dito swelduhan na. O kaya ito nung hinire, December 23, malapit ng Pasko. Tapos nung Pasko, pareho lang kami ng tinanggap. Ako buong taon ako nagtrabaho. Tapos ito, hinire ito matatapos na yung taon. Tapos tumanggap din siya ng kapareho ko ng regalo niya nung Pasko. Parehong Christmas gift niya. Hindi ba, para iisipin mo mas malaki ang tinarbaho ko sa kanya. Tama? Okay. Ngayon, titingnan natin kung paano mag-isip ang Diyos. Ganon tayo mag-isip. Tayong tao ganon mag-isip. Kaya kung nagtaas ka, sino sa inyo merong envy na naramdaman noon pa? Sige, pakitaas ang kamay po. Be honest. Maging honest ka sa harapan ng Diyos. Sino? Pakitaas ang kamay. Lord, ang magsinungaling. Ako nga 2 kamay Kaya nga, sinasabi ko na sa inyo, lagi kong kinukompare. Kasi ako po, merong inferiority complex. I feel inferior. Kaya mga taong merong feeling na inferior siya, lagi itong merong envy. Hindi nawawala sa kanya yon. Kaya, tinan nyo, dito, makikita ko yung aking sarili sa pangyayaring ito. Ito, ang tingnan natin dito, paano ba sinagot ng may-ari yung kanilang mga reklamo na ito? Tinan nyo. Yung dati masaya siya, tapos biglang nalulungkot siya dahil sa ikinumpare niya, tapos ang resulta, naging unhappy ka tuloy for what you have. Yung kung anong meron ka na, hindi ka tuloy naging masaya. Mahal na mahal mo nung unang iyong asawa, tapos tumakita mo yung asawa niya, biglang nawalan ka ng gana.
nalaman mo ang sweldo ng kanyang mister sa abroad, tapos ang asawa mo nag-a-abroad din, pero ang liit ng sinusweldo. So, tapos, nagiging unhappy, ito lang, tinanggap mo na ba ang kalakasan? Kasi yan ang kalakasan ng mga misis eh. Tinanggap mo na ba ang kalakasan? Ito lang, ano may rarating nito? Ganun. Naging baliwala. Pero nung una, meron kasi nung araw, walang-wala sila. Pero ngayon, nagkaroon na. Nakabili na sila ng taxikel. Nakabili na ng mga pagkain. Pero nung araw, wala. Pero nung nagkaroon, nawalan siya ng gana. Yung bahay, nagkaroon siya ng bahay, tapos mas malaki ang bahay nung kanyang kakilala. Laging comparison, tapos nagiging unhappy ka. Ito laging ito ang bunga ng envy. You become unhappy. Nire-resent mo. Now, pagmasdan natin kung paano nag-usap. At paano ipinaliwanag ito ni Jesus. Dito sa Matthew 20, verse 12. Tingnan natin yung conversation. Tingnan niyo. Sabi nila, okay, tingnan niyo. 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapong kami nagpagal at nagtiis na nakakapasong init ng araw. Tingnan niyo. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin? Ayan. So, iniisip ko, sa isip ko lang, paano kaya kung yung hinire ng alas 5 ay anak niya? Anak na nagreklamo. Anak niya. Tapos yung anak niya, tumanggap din ng kapareho niya. Ano kayo sasabihin niya? Ay, salamat kay Lord. Okay. Kasi yung tinanggap niya, yun din ang tinanggap ng anak niya. Ang reason lang, kaya hindi siya masaya, ang tumanggap nun, hindi niya kilala. Kung ang huling nagtrabaho ay kapamilya mo o mahal mo sa buhay, okay? Edi masaya ka na tinanggap niya yun. Pero ito, nire-resent mo because meron siyang tinanggap na kapareho mo, pero ang tingin mo, mas malaki ang tinarbaho mo. Di ba? Now, ito ang sabi ng Panginoon sa verse 15. Tingnan natin yung kanyang sagot. Meron tayong hindi nakikita. Ito na nyo. Kinukumpare natin, tapos tayo man hindi rin tayo masaya pagka ganon. Yung isa nagtrabaho ng ganito, 12 hours, tapos yung isa nagtrabaho ng 1 hour, tapos tinanggap nila pareho. Unfair sa tingin natin. Ito ang sabi ni Jesus. Sabi rito, wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? Okay naman magbasa po. O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Nainggit ka lang. Sabi rito, don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I'm generous? Tinan niyo yan. Sa isip-isip ko lang, may sense. Ako nga po pero hindi po naman ako nagmamalaki na po. Privilege lang ako. Privilege. Pwede akong magbigay nang wala naman tinrabaho sa akin. Kaya binagawa nyo na yon na nakapagbigay kayo sa isang tao na wala namang ginawa sa iyo pero binigyan mo lang siya. Okay. Pag may nainggit, sana all. Titingnan mo lang siya. Sana all din. Pero, kung ako, sa personally ko po, at yun ay totoo po yan, kasabi naman ako ng totoo sa inyo, kung nagagawa ko yon, nagagawa din lalo ng God yon. Sabi niya, wala ba akong karapatan? Gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Naiinggit ka because you are envious because I'm generous. Naiinggit ka lang. Nasusundan niyo ba sinasabi ko? So nakita niyo, Buddha, yung mga mali nating pananaw na nagko-compare? Pare-pareho tayo. Gusto ng Lord na mabago ang ating pananaw tungkol doon. Tayo niyo, pagka ikaw ay envious, you don't trust God. Ang solution dito, trust that God has a better plan for you. Hindi mo nga natanggap yung trabaho ngayon, pero may nilalaan ng Diyos na trabaho na angkop sa iyo.
Maliit nga ang tinatanggap mo kasi sa mga nagtatrabaho sa secular. Maliit ang tinatanggap mo pag ikaw ay nagsiserve sa church. Okay? Pero sa kabilang buhay, ito na, ang ibang usapan na ito. Sa eternity, iba naman yung reward natin kaysa sa nagtatrabaho sa secular. Malaki nga ang sweldo niya habang nabubuhay sa mundo, pero pag namatay niya, iiwan niya yon. Ako, pag namatay ako, iiwan ko rin yon. Parehong iiwan. Pero pagdating natin sa eternity, dala-dala natin yon. Dahil tayo naglingkod kay Lord. Marami po akong may bibigay na example at trust God. Yun ang kulang sa atin, hindi natin mapagtiwalaan ng Diyos. Lagi tayong nangunguna sa Diyos. Laging gusto mong unahan siya, gusto mong laging pangunahan ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo malimit sumablay sa ating mga desisyon. Kaya malimit tayo naghihirap sa ating mga desisyon. Kasi hindi muna natin pinanalangin. Basta ka pasok. Paano? Pagka naandun ka na, may kontrata na kayo, hindi ka na makakaiwas sa responsibilidad. Kaya naghihirap. Basta ako bili, tapos hulugan. O di istak ako, doon ako natuto. Kaya ako hindi na ngayon bumibili ng hulugan. Iniipon ko muna. Tapos babayaran ko cash. Hindi dahil mayaman, kundi ayokong magbayad ng interest. Para sa akin, sayang ang pera pag binabayad ko ng interest. Ba't ko i-interesan? Di ipunin ko na muna. Tapos pag naipon ko, tsaka ako bibili. At pag binili ko ng cash with no interest, mura lang. Pero pag binili mo ng may interest, nadodoble ang presyo. Okay, tingnan mo na lang katabi mo, tanguan mo. Huwag kang sasalita ha. Yan. Bilhin mo ng cash. Huwag kang hulugan ng hulugan. Huwag kang bumbay ng bumbay. Huwag kang doon sa shark loan. Uutang ka nga, napakadaling mangutang, pero pag siningil ka niyan, ilalampaso ka ang pagkatao mo, duduhagiin niya sa paniningil. Kaya, wag po kayo sumubo sa ganon. Nagigets? Nabubuyo ka sa utang dahil sa inggit. Dahil gusto mo rin, meron ka, nang meron sila na hindi mo pa kaya. Sabi ng Panginoon nito, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa inarap. Hindi ka mawawalan ng pag-asa pag ang tiwala mo kay Lord. Totoo ba yan? Ay, totoo po sa buhay ko. Alam niyo, nabuhay ako ng matagal na panahon na walang Diyos. Meron, kumikilala naman ako sa Diyos, pero ang ginagawa ko, kung anong maibigan ko, ginagawa ko. At nagdulot sa akin ng kapighatian, masyadong kalungkutan ang ginawa ko na hindi kalakip ang Diyos sa mga plano ko. Ang blessing ng Diyos laging intended para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang gusto niya magtiwala tayo. Tingnan niyo ang sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ang pagsumakita ninyo, higit sa lahat, ay ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay kayo ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya lahat ng inyong kailangan. Kailangan na hindi kagustuhan. Sabi niyo yun, kailangan. Hindi kagustuhan. Hindi makugusto sa kagustuhan. Kailangan. Basta kailangan, ang God laging gusto mag-provide sa atin. Magtiwala ka lamang 100%. Proven ko na po yan sa aking buhay. So don't get distracted pagka ang ibang mga tao nakakatanggap ng blessing. Huwag kang madidistract sa mga ganon. Now, tinan nyo. Be grateful when others are being blessed by God. Ibig sabihin ng grateful, be happy. Maging masaya ka. Sa Matthew 20 verse 15, tinan nyo po. Tinan nyo, ulitin nyo yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Okay, ready? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? Ang plano ng Diyos ito, sabi niya sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang nihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para ito'y dulutan kayo ng pag-asa sa inaharap. Ibig sabihin, ako nakakaalam niyan. At hindi mo lang nakakantampayan, pero may plano akong maganda sa iyo. Walang planong masama ang Diyos sa iyo. Napapasama lamang dahil ang ginagawa mo ay ang balang maibigan mo. Yun na nangyari sa buhay ko. Napapasama ang buhay ko dahil ginagawa ko ang balang maibigan ko. Ang bawat magustuhan ko, bawat magpapasaya sa akin.
Pero pagdating ng, at the end of the day, nagdulot din sa akin ng kapighatian. So ito, tatandaan natin. Every time na tayo ay naiinggit, kinakalaban natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po. Ulitin ko. Ito, lagi nating tatandaan. Remember this. Kaya tinan nyo ito. So, every time na ako'y may inggit sa puso ko, ang kinakalaban ko, kabutihan ng Diyos. Sapagkat naiinggit ako doon sa tinanggap ng iba, gusto ng Diyos bigyan siya. Tapos naiinggit ako, di kinakalaban ko yung goodness of God. Kinakalaban ko ang mabuting plano ng Diyos para sa Kanya. Amen po. Nakakaisa po ba tayo doon? Ang envy, ito po, ang envy, in God's perspective, ang envy sa pananaw ng Diyos. Ang envy sa pananaw ng Diyos ay kabaligtaran ng kindness. Biblically, pag sinabi natin yung definition ng envy sa pananaw ng Diyos, biblically, ito opposite ng kindness. Kabaligtaran ng kindness. Wala kang abag pagka ikaw ay ganon. Pagka ikaw ay naiinggit. Kaya, ma-experience mo ang joy. Halimbawa po, sabi sa Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagala, makitangis sa mga tumatangis. O, isa pa, kayo naman. Hindi ka magkaanak. Gustong-gusto mo magkaroon ng anak. Tapos, kakakasalamang nabuntis na. Nagdadalang tao na. Tapos nag-baby shower. Umattend ka ng baby shower. Mas dali ang makigalak. Ikaw, 7 taon na pinapanalangin mo na magkaanak ka, hindi ka magkaanak. Tapos ito, kakakasalamang after 6 months, may baby shower na. Nandun na. Nakikita niyo ba ang aking point? Madali ang makigalak o mas madali ang makiiyak? Nung namatayan ng anak, umiiyak siya, umiiyak ka rin kasama niya. Hayaan mo, Mare, mabuti ang Diyos, pagkakalooban ka pa niya. Okay? Ang daling makiiyak sa umiiyak. Pero ang makigalak sa nagagalak, may inggit na kalakip. Kaya mga minamahal ng Panginoon, tandaan natin itong verse na ito, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak sa mga na umiiyak, gawin natin ito ng balanse. Pagka tinan nyo, yung minimithi mo, nakamtam niya. Siya ay naging valedictorian. Galak na galak ka. Wow! Ang galing ni Lord. Pinag-pray ko nga yan eh. O kaya, sabi mo, wow! Yan ang pangarap ko eh. Pero nakamtam mo, dahil kaibigan kita. Salamat sa Diyos na nakamtam mo yan. Nagkaroon siya ng cellphone. Tuwan-tuwa ka na meron siyang cellphone na maganda. Nagkaroon siya ng kotse. Natutuwa ka. Tapos sabi mo, sige, pwede ba makisakay dyan? Pauwi. Oh, ikaw pa. Sakay sila. Nakikigalak at tuwan-tuwa talaga ako at meron kang sasakyan. Hindi ka naiinggit. Hindi ka may blade. Hihiwain mo yung upuan. Alam nyo, pagka yung meron kang inggit, bihira kang sasaya. Pero pag ikaw ay nakikigalak sa nagagalak, unli joy. Ano ba, di ba? Unli joy. Sabi nyo, unli joy. Kasi pagka lahat ng merong magandang nangyayari sa kanya, nakikigalak ka. Nagkabahay na kayo. Wow, ang galing. Nakakuha ka ng pabahay kay Mayor. Ang galing. Ako, ang tagal na, hindi ako binibigyan. Ganon. Kaya, napakabuti ng Lord pagka lagi kang nakikigalak sa nagagalak, unli joy ang ma-experience mo. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Alin ang gusto mo? Yung lagi kang masaya o yung ikaw ay masaya minsan at malungkot kalimitan? Manalangin tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Heavenly Father, we humble our lives in your sight.
Palagi mong sinasabi, Panginoon, I know the thoughts that I think towards you. Thought of peace and not of evil to give you an expected end. Lagi kang may magandang plano sa bawat isa sa amin. Meron kang purpose sa bawat isa sa amin. Pero pag dumadating sa maraming pagkakataon, Lord, na sinosort out namin ang mga bagay, may lungkot dahil sa inggit. May panghihinayang dahil sa inggit. Patawarin niyo po ako. Sige po. Patawarin niyo po ako, Lord. Kulang ako sa appreciation. Kulang ako sa pagpapasalamat. Sa araw na ito, yan sabihin niyo sa Kanya, Lord, sa araw na ito, huwag niyo pong gawing isang pangkaraniwang Sunday worship service. Sa araw na ito, magbago ang pananaw ko. Ma-appreciate ko ang kung ano meron ako. Para doon sa mga first-timer, sambitin yung panalangin ito. Tanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Ay, ibig sabihin, bilang Panginoon, isusurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Sambitin niyo itong prayer na ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Bago pa ako isinilang, inilaan mo na para sa akin ang buhay na walang hanggan sa piling po ninyo. Ay sa mga sandaling ito, binubuksan ko po ang aking puso para sa iyong bugtong na anak na Panginoong Jesucristo. Lord Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. At maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo sa akin sa araw na ito. In Jesus' name. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang ito. Nang may pananampalataya, yung buong puso na kayo nagtitiwala. Alam ng Diyos kung anong inyong need. Alam niya. Tanggapin niyo po. Now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, amen.